Yo, what's up mga ka-prime? Welcome to another video. Mga ka-prime, hindi na ito biro. Ang Gilas Pilipinas may home court advantage na. Ito ang haharapin natin, Australia at New Zealand. Pero ito ang mas lalong nagpainit ng laban. Benny Boatwright sumabak na sa practice at Kai Sotto persado agad kontra sa dalawang powerhouse ng Oceania. Tanong ng bayan, may chance na ba talaga ang Gilas? Tara, himayin natin yan ngayon. Kung gusto mo sa mga ganitong content, mag-iwan ng like, share at subscribe at huwag na din kalimutan i-hit yung notification bell below para hindi ka mahuli sa mga mainit na balita na katulad nito. Simulan na natin. Unahin natin ang pinaka-importante, home court advantage. Hindi lang ito tungkol sa venue. Ito ay tungkol sa sigaw ng Gilas Nation, mental pressure sa bisita, extra energy sa bawat hustle play. Sa Pilipinas, alam na alam natin yan. Iba ang tapang ng Gilas kapag may 20,000 Pinoy na sumisigaw sa likod nila. Ang Australia at New Zealand, sanay sa physical, sanay sa organized system, at hindi sanay sa ingay at emosyon ng Pinoy crowd. Diyan pumapasok ang tsansa magmadali ang desisyon ng kalaban, pumalya ang free throw at umihit ang shooting ng Gilas. Punta naman tayo kay Benny Boatwright. Ngayon, Benny Boatwright nag-practice na kasama ang Gilas. Ano ang dala niya? Stretch big na may outside shooting, kayang bumangga at pumoste, pwedeng 4 of small ball 5. Anong impact niya sa Gilas Pilipinas? Mas maluwag ang spacing, hindi na masiksik si Kai Sotto sa loob, may dagdag scorer laban sa matatangkad ng Australia at New Zealand. Kung mabilis ang adjustment ni Boatwright sa sistema ni Coach Team, malaki ang maiambag niya sa Gilas Pilipinas. Punta naman tayo kay Kai Sotto. Persado ka agad. At syempre, ang pinakaabangan ng lahat, Kai Sotto. Hindi na ito tungkol sa potential. Sa laban ng Australia at New Zealand, persado agad si Kai. Alam nyo kung bakit? Siya ang last line of defense, interior presence at saka primary protector. Laban sa boomers na puro atleta at tallbacks na disiplinado at physical. Kailangan si Kai sa rebounding, pick and roll defense at saka pagbago ng tira sa loob. At kapag may home court support, mas malakas ang loob, mas titibay ang presensya. Posibleng plan ni Coach Team. Kilala natin si Coach Team Cone. Hindi siya makikipagsabayan sa yabangan. Posibleng makita natin kontroladong tempo, short efficient rotation, Kai plus Boatwright minutes. Depends ang inuunang position, hindi puro highlight plays. Ano naman ang goal? Hindi makipaghabulan sa bilis ng Australia, hindi makipagbanggaan ng buong 48 minutes, gamitin ang utak, samantalihin ang home court, i-maximize bawat position. Real talk lang ito mga ka-prime. Mahirap talaga. Mas sanay, mas physical, mas buo ang Australia at New Zealand. Pero may home court ang Gilas. May mas matured na Kai Sotto, may Boatwright na dagdag armas, may Coach Team Cone sa gilid. Hindi na ito impossible. Hindi na rin ito suntok sa buwan. Kayo, kaya bang manalo ng Gilas sa tingin nyo? Alin ang mas kaya, Australia o New Zealand? Ano ang role ni Kai Sotto sa laban na to? I-comment nyo sa baba. Like, share at subscribe. Para sa buong Gilas Nation, ito ang laban na hindi pwedeng baliwalain para sa Pilipinas puso.